Pangalawang araw na namin dito ngayon sa ospital. Maaga si dading kinuhanan ng dugo para nga i-test yung kanyang sugar at saka yung kanyang kolesterol. Bali kanina pang alas 5 nakuhanan na siya, pero inulit na nga lang daw ulit kasi hindi daw nila matest yung unang kinuha sa kanyang dugo. Dalawang nurse na ngayon nag-assist sa kanya para makuhanan siya ng maayos ng dugo dahil dito nga siya kinuhanan sa bandang part na walang pakiramdam sa kanang bahagi ng katawan niya. Paliwanag ng doktor sa amin, yung left side nga daw ng brain yung na-stroke, kaya itong kanang bahagi ng katawan niya yung nawala ng pakiramdam at ng lakas. After niya makuha na ng dugo, pwede na siyang kumain, kaya nag-request nga siya sa akin ay pagbalat ko siya ng apple dahil gusto niyang kumain ng mansanas. Awa naman ng Diyos, nakakaup mo naman siyang mag-isa. Talagang yung kabilang side lang, yung kanan side ng katawan niya, yung hindi niya gaanong maikilos dahil wala ngang pakiramdam. Pagkatapos niyang kumain, binihisan ko nga lang siya dyan at kinuha na rin siya ng mga nurse dahil kailangan na din niyang i-ultrasound para dun sa whole abdomen ultrasound na nirequest sa kanya ng doktor. Si ate na nga lang yung pinasama ko sa kanya, yung kapatid niya, dahil maliligo nga ako at plano kong umuwi sa amin para nga maglaba ng aming mga naiwang labahan. Kaya habang ino-ultrasound si daddy kasama si ate, ay nag-umpisa na din ako diyang maligo para pagdating nila nakaligo na ako at aalis na din ako pauwi sa bahay namin. Mabilis lang din naman yung biyahe papunta sa amin at habang nandito nga ako sa sasakyan, hindi ko talaga mapigilan na tumutulo yung luha ko kahit anong pigil ko. Hanggat maaari nga, hindi ako pwedeng umiyak dun sa harap ni daddy dahil alam ko na mas kailangan niya ako ngayon at kailangan mas malakas yung loob ko ngayon sa mga panahong ito. Dito na nga lang ako nagpababa sa tricycle sa may bahay nila ate, yung kapatid nga ni daddy, para sunduin nga yung dalawa naming anak. Dito muna kasi sila natutulog at sila kuya muna yung nag-aalaga sa kanilang dalawa habang nasa ospital nga kami ni daddy. May pasok na din kasi at kailangan nilang pumasok araw-araw, kaya mabuti na lang nandito si ate at si kuya at sila nga muna yung nag-aalaga dito sa dalawa naming anak. Nung nakita ko nga tong dalawa kong anak, tumutulo na rin agad yung luha ko. Pinipigilan ko lang, pero nung nasa bahay na kami, hindi ko na talaga napigilan at napayakap na ako sa kanilang dalawa. Ramdam ko naman na nag-aalala din sila sa papa nila, lalo na nga itong si Bunso, nagtatanong siya kung kailan daw uuwi si papa niya. Ligpit ko na rin muna tong mga paninda namin dahil wala namang magbabantay nito. May ibang tatao kasi dito sa guardhouse ni daddy, kaya kailangan ligpitin tong mga paninda namin. Habang pinapaikot ko yung mga labahin namin sa washing, tinulungan na rin ako dyan ni kuya para maligpit lahat ng mga paninda namin dito sa bahay. Medyo marami nga din itong kailangan naming ligpitin, kaya buti na lang tinulungan ako ni kuya, kaya nakapaglaba din ako habang nagliligpit dito ng mga paninda. Alas 5 na nung hapon nung nakabalik ako dito sa ospital at sakto naman kukuhanin nga si daddy para nga ito do-echo siya. Kailangan nga din i-examine yung puso niya para malaman kung wala bang na-damage sa pagkaka-stroke niya. Private tong ospital na napuntahan namin, pero kompleto naman yung mga test nila dito, kaya kahit papaano lahat dito na rin gagawin. Ako naman yung sumama sa kanya dun sa pagpapato de echo niya dahil kaninang umaga si ate yung sumama sa kanya dun sa ultrasound niya. At dahil nandito na rin naman ako, si ate naman yung uuwi para nga asikasuhin din daw niya yung dalawang bata dun sa kanila. Buti na lang talaga nandyan si ate Nida, yung kapatid ni daddy, dahil siya talaga yung una kong tinawagan nung mga panahon na dumaing si daddy na masama din talaga yung pakiramdam niya. Sobrang pasasalamat din namin sa amo ni daddy dahil hindi siya pinabayaan. Siya talaga yung tumawag dito sa ospital para makumpine siya agad at siya din yung nagpasa ng ID bilang garantor. Medyo mahigpit din talaga tong hospital na to dahil kailangan sigurado munang makakabayad ka bago ka nila i-compine. Kaya kahit alas 2 ng madaling araw, tumawag yung amo ni daddy para nga sabihin dito sa ospital na i-compine dahil siya nga yung magiging garantor. Pagkatapos niyang ito de-echo, kumain na rin siya ng hapunan. Sinasanay niya yung kaliwa niyang kamay yung gamitin dahil wala pa rin niyang pakiramdam yung kanan niyang kamay. Malakas yung loob ni daddy, kaya alam kong makaka-recover din agad siya ng mabilis.